Amen. Purihin ang Panginoon. Magandang gabi sa inyo lahat, mga minamahal na mga kapatid sa Pilipinas at sa lahat. I-echo ko lang yung wordings ni Elder, ni Sir Harry. Kayong lahat ay binabati natin sa pangalan ng ating Panginoon Hesus. Sa gabing ito, habang ako magsasalita, i-practice natin, gawin natin yung tinatawag na PLT. Salip na PTL, praise the Lord, PLT. Pray, listen, and think. Kasi napakahalaga na maging sensitive tayo sa pananalita at bulong, yung small voice, maliit na tinig ng banal na espiritu. Nawa itong ating ginagawa ay hindi lang isa sa mga programa, kung hindi sa sinabi ni Brother at ni Elder Harry na ito na yung panahon na pinaghintulot ng banal na espiritu na ang kanyang bayan ay gumising. So sa gabing ito, handa na ba tayong suriin ng ating Panginoon na siya ang totoo na the true witness, ano? The beginning, the source of everything. So, salamat sa magandang awitin na inawit ng choir para sa Panginoon. At ngayong gabi, ihanda natin ating mga sarili, tayo po ay manalangin. Ama namin banal, mula kami lumalapit sa inyo, nagpapasalamat, nagpupuri sa pagkakataong The kami Bluetooth device is connected successfully. upang mag-aral ng inyong banal na salita, higit sa lahat, sa panawagan ng aming Panginoon Yesus. At sa presensya ng banal na Espiritu, himukin ang aming mga puso at isipan ng aming diwa na kami ay magpakumbabang makinig sa pagsusuri ng aming Panginoon Hesus. Ito ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas, Panginoon Hesus. Amen. Okay mga kapatid, ngayon tayo ay mag-aaral na ang iglesia, ang huling iglesia, the last generation of Christians. Tayo itong huling iglesia ngayon ay kahapon in-address ng Panginoon na meron tayong sitwasyon. Dahil mahal niya tayo, ayaw niya na tayo ay maligaw, umawala. Tandaan natin mga kapatid, ang iglesyang ito ay converted, hindi ito non-converted. Yan, isa yan sa mga bagay na dapat natin matandaan. Ngayon, napag-aralan natin kahapon na ito talaga ika-7 church ang tinutukoy niya dito sa ating pinag-aralan. Kaya ngayon, ang iglesyang ito ay ating pag-aaralan kung paano suriin ng Panginoon ang ating kalagayang espiritual. Dahil tayo ay kanyang bayan, tayo ay kanyang iglesia, tayo ang kanyang katawan, tayo ang kanyang pinagkatiwalaan ng mabigat na responsibilidad upang gumawa at makipagbahagi sa ikatatapos ng kanyang banal na gawain. Pero may problema. Kaya aayusin muna ng Panginoon ang problema bago niya tayo magamit ng lubusan, ng full blast. Excited na tayo na gamitin tayo ni Lord na biro mo makipagbahagi tayo sa ikatatapos ng kanyang banal na gawain. Kaya i-evaluate muna tayo ng Panginoon. Ito yung ating pag-aaral. Ang pagsusuri ng totoong testigo, the true witness, the faithful, and the source of everything. Ngayon, dito tayo ngayon sa Revelation chapter 3, verses 15 and 16. Ang sabi ng true witness ay, I know your deeds. Alam ko ang inyong mga gawain. Meron na tayong key kung anong gusto ipaabot ng Panginoon. Ano? I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I would that you were cold or hot. So because you are lukewarm, malahininga, and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Itong kalimitan mga kapatid, pag narinig natin itong malahininga, naka-automatic agad yung mind natin sa temperature ng tubig. Ano kasi ang connection talaga dito merong stream doon sa lugar ng Laodicea na yun ang supply nila ng tubig. Pero mayaman sila na iglesia. So yan ang pagsusuri ng Panginoon sa atin na hindi tayo mainit, hindi malamig, kung hindi malahininga. Bakit sinabi ng Panginoon na gusto ko na at least kayo ay maging either malamig o mainit? Yung bang gusto ng Panginoon dito sa statement na ito? So reviewin muna natin ang ating lesson kagabi, panandali, no?
Tandaan natin yung star, yung mga bituin na tinutukoy ng Panginoon, ito yung angels. Ito yung mga lingkod ng Panginoon. At yung candlestick, ito naman yung 7 iglesia. So, ang nagsasalita dito, ang Panginoon na siyang pinagmulan ng lahat, siya ang tapat at totoong testigo. Ano? Ito ay kanyang ina-address doon sa pag sinabing angel, ito yung tinatawag na corporate leadership para ipaabot ang mensahe sa buong miyembro. Kasi iisa tayong katawan eh. Ang ulo natin ay si Kristo, tapos doon kay Kristo meron tayong mga tinatawag na shepherds, elders, pastors, kasama dyan ng mga Sabbath school leaders, pathfinder leaders, lahat ng mga leaders, corporate leaders, merong mensahe patungo sa ikapitong iglesia ngayon. Ano? So, titingnan natin. So, most of the time, pag nakita natin ito, kaya linagyan ko ng picture dito na gripo yung sa shower, no? Kasi, yun ang naiisip ko agad natin na timplada temperature ng tubig. Pero pag pinag-aralan natin at suriin natin, maging open tayo sa leading ng Holy Spirit, wag niyong, don't take it from Kuya Epi, Brother Epi, Pastor Epi, lahat ng gusto kong gawin natin, nandyan katabi niyo yung Bible, titingnan niyo yung Bible, kung meron kayong mga Bible markings, o meron yung picturean, yung mga interesado nito, ipoproduce natin yung materials para meron kayong review at ma-share nyo rin sa inyong mga small groups, sa inyong mga Bible studies. Kasi open ito for everybody. Kasi ang message na to, hindi lang to sa church, pati yung mga nagsusuri din, mga nagsasaliksik ng katotohanan. So ngayon, sa ating traditional mind, titingnan natin, tanggalin muna natin yung traditional mind natin, titingnan natin, susuriin natin ng mabuti ano ang pagsusuri ng Panginoon tungkol dito sa Laodiceang ito. Sa church, the last generation of Christians, bago dumating ang Panginoon. Tayo yung magbibigay ng huling mensahe, pero aayusin muna ng Panginoon ng kanyang iglesia dahil may problema. So una, tandaan natin, sabi ng Panginoon, alam ko ang inyong mga gawain. So hindi kapos ang iglesyang ito, hindi siya kapos sa gawain. Liliwanagin natin ito, no? Sabi ng Panginoon, alam ko ang inyong mga gawain. So, hindi ang issue dito, hindi yung kinakapos sa gawain. Marami siyang gawain, no? We have works. Pero may problema dito sa ating mga gawain. Kasi ang problemang ito, hindi mainit, hindi malamig, ito ay maligamgam. At yung maligamgam, syempre, obviously, magkahalo yung init at lamig. Yan, so nakuha na natin. So tatandaan natin mga kapatid, itong init, lamig at pagiging maligamgam, ginagamit ito bilang simbolo ng ating mga gawain. So tanggalin na natin yung tubig, yung shower sa isip natin na iniinom kasi hindi siya malamig, parang isusuka siya. Sabi ng Panginoon, I will spew you out of my mouth. Ang original na term niyang spew yung ilalabas doon sa Middle East nung panahon. Pag kumain sila ng grapes, tapos hindi pa uso yung tinatawag na seedless. Pag kumain sila ng grapes at may buto, wala namang kumakain at kumakagat ng buto dahil mapait yun, tinatapon, ginaganyan. Yan yung spew the out of my mouth. Yan yung nagkakatawan ng rejection. Nakita natin mga kapatid? So, yan. Tatandaan natin mga kapatid na ito ay tungkol sa gawain. So walang problema sa gawain, talagang hindi tayo kapos. Ang problema lang may ang sa ilalim kung ano yung ating mga gawain, ano? Meron siguro mga darating pa na mga magjo-join sa Zoom, ano? Okay. So, titingnan na natin ito. Dito tayo mag-focus ngayon sa
Sinasabi ng ating Panginoon, alam ko ang inyong mga gawain. I know thy works. Na hindi kayo mainit, hindi kayo malamig, kayo ay maligamgam. Tatanggalin na natin yung ating traditional understanding tungkol dun sa tubig, kung yun man. Ano? So ngayon nakita natin na ito ay simbolo at tumutukoy sa ating mga gawain yung temperature na ito. Ngayon, sa inyo ng mga nag-aaral, alam ko lahat tayo nag-aaral ng Bible, lalo na sa New Testament, merong tatlong kategorya sa New Testament na tumutukoy sa mga gawain. Ano? Tatlo lang yan, gawain. Una, gawain ng laman, gawain ng pananampalataya, at gawain ng tinatawag na sa kautusan. Kuha natin mga kapatid, no? Uunahin ko muna itong tinatawag na gawain ng laman. Kasi ito, normal ito. Magbibigay ako ng mga verses, picturean nyo, isulat nyo, titingnan nyo. Ano? Yan. Dito muna tayo sa cold works. Itong cold works na gawain ng laman, punta tayo sa Matthew 24 verse 12. Nasa context po ito ng huling kapanahunan na bago dumating ang ating Panginoon. Last days. Matthew 24 verse 12, ang sabi dito, dahil ang kalikuan, ang kasamaan, iniquity, yung bent to self, yan yung nature natin eh, shall abound. Mangunguna, maghahari, yung pagiging makasarili, yung sinful nature, bago dumating ang Panginoon, it will talagang magbablast yan. Ano magiging resulta? Ang pag-ibig ng karamihan ay lalamig. Sobrang lalamig. Alam naman natin, pag tinawag na lamig, talagang walang buhay dyan. Yung sobrang lamig. Kaya dito sa Amerika, lalo na sa Canada, mga naka-jacket, mga sa North Pole, mga naka-jacket, naka-heavy jacket kasi pag sobrang lamig, mamamatay. Ngayon, bakit ang pag-ibig nito na ito ay lalamig? Kasi yung iniquity na yan, pag-ibig din yan, yan yung ating likas, nagmamahal yan, pero ang pamamahal yan, ang tungo ng pagmamahal yan ay papunta sa akin. So pag hindi mo ako minahal, pag hindi mo ako pinansin, hindi rin kita papansinin. So ang mangyayari, magiging individual na yung mga tao. Yung bayan ng Diyos, sa halip na tayo ay maraming miyembro at iisang katawan, nagkakaroon ng hati-hati. Yan ang mangyayari. Because the iniquity shall abound, the love of many shall cold wax. Bakit? Kasi sinabi na ng Panginoon na ang taong nabuhay sa laman, si Jesus mismo ito, kinakausap niya si Nicodemus bilang guro, bilang isa sa mga leaders ng mga Hudyo, na hindi niya naintindihan kung anong ibig sabihin ng mabuhay sa Espiritu. So sinasabi ng Panginoon Jesus na ang taong nabuhay sa laman, wala siyang gagawin kung hindi gawain ng laman. At yung taong nabuhay sa Espiritu, mamumuhay, lalakad sa Espiritu. So dalawang experience dito. Yan ay by procreation, yan yung ating natural life. Ang gusto ng Panginoon, sa verse 7, you must be born again. Kasi pag hindi natin naranasan yung pangalawang kapanganakan, born in the Spirit, new life in Jesus Christ, kahit relihiyoso tayo, ang ating motivation, ang ating mga isipan ay nandun pa rin sa laman. Kahit nandun tayo sa loob ng simbahan. Kaya yun ang naging problema sa church ng Corinthians. Hindi sila lumago after 10 years. Meron pa rin division. Kay ako dito kay Pablo, meron silang power struggle at sa kung sinong susundin nila na leaders. Kasi yan ang gawain ng laman. Pero mga Christians na sila. Ano? Converted na. Kaya nga meron tayo as a church, meron tayong ika-28 fundamental belief, number 11, growing in Christ. Yan yung prayer ni Peter na in-inspire siya ng Banal na Espiritu to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ngayon, alam naman natin, lahat ng bibigay ko dito ng mga verses, alam na natin ito. Kaya lang i-review natin, i-connect natin ito sa sinasabi ng Panginoon. Kasi naalalaman natin yung Book of Revelation ay symbols ito, ano? Symbols. So yung temperature na cold, hot,
lukewarm, symbol siya na tumutukoy doon sa ating gawain bilang mga Kristiyano. Kaya mahalaga na i-examine tayo sa atin, suriin tayo ng Panginoon. Galatians chapter 5, verses 19 to 21. Ito yung works of the flesh. Now the doings, the works, the practices of the flesh are clear, maliwanag. They are immorality. Alam na natin yung standard, ano? Pero ayaw pa natin gawin. Kasi nature natin yan. Impurity, indecency. Verse 20, idolatry. Wala tayong ginagawang mga ribo-ribulto o mga santo-santo, pero kung anong priority sa ating pag-iisip, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Priority ba natin ang paghanda sa sarili? To be with Christ for eternity? Yan. Pag hindi yan, yan ay adultery. Lahat yan. Sorcery, enmity, alitan, strife, jealousy, anger, yung mainitin ang ulo. No? Selfishness, divisions, party spirits, nandiyan yung functions, sects with peculiar opinions, yung grupo-grupo, heresies, yung mga kung ano-ano lang. Kaya mga kapatid, yung Bible study natin ngayon, Feeding the Word, i-check nyo talaga. Huwag kayong dahil si Brother Epi ang napili nyo na speaker ay yun na. Pag-aralan nyo, suriin nyo rin sa Bible yung mga sinasabi ni Brother Epi. Hindi dahil si Brother Epi ay yun na talaga. Tingnan natin ha. Yun ang warning ko. Kayong kahit sino, ang standard lang ng katotohanan natin, measuring stick ng katotohanan ay ang Word of God. Okay? So verse 21, envy, drunkenness, carousing. Itong carousing mga kapatid, inuman din yan, pero pagkatapos niyan, nagwawala, nag-iingay. Alam niyo naman yung lasing, di ba? Minsan nag-i-English na, magagaling na. So yan, carousing and the like. I warn you beforehand, kagaya ng pagbigay ko sa inyo ng babala dati, na silang mga gumagawa nito ay talagang tiyak na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Anong ibig sabihin yan? Ang ending ng mga activities nito is death. Yan, sana maliwanag na yan sa atin mga kapatid. Ano? Ngayon, titingnan natin. Yan yung gawain ng laman, natural work ng laman. Ngayon, dito sa Romans chapter 7 na pupuntahan natin. Ang issue kasi dyan ng karamihan na marami ng mga ink, marami ng mga papel, tinutukoy, akala nila yung pre-conversion ni Paul or post-conversion. Hindi yan tinutukoy ni Pablo. Ang tinutukoy ni Pablo na itong ating likas, hindi talaga ito magpapasakop sa kautusan ng Diyos, sa kaharian ng Diyos. Ngayon, itong ating laman bilang biktima ng kasalanan, lahat ng ating gagawin ay polluted ng pagiging makasarili. So itong ating laman, it's incapable of doing good. Pwede siyang gumawa ng mabuti, pero yung motive, yun ang bulok doon sa loob because it's polluted with self motivation. Ano? Romans chapter 7, so titingnan natin. Yan ang works of the flesh. Hindi naman si Pablo, converted na siya dito eh. So ang issue dito is not pre-conversion or post-conversion. Ang issue dito na itong ating laman ay talagang mag-i-struggle, makikipaglaban sa spirit ng Panginoon. Ayaw ito magpasakop. Romans chapter 8 verses 6 and 7 and 8. So tingnan muna natin dito. Ang sinasabi ni Pablo, yung mabuti kong gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Ngunit ang masama o kasamaan na ayaw kong gawin, yan ang nagagawa ko. Bakit? Sinabi niya ngayon, yung aking hindi nagagawa, hindi na ako ito kung hindi yung kasalanan na nanahan sa akin. Ulitin ko mga kapatid, pag meron kayong chance, pumunta kayo ng mall o kung saan lugar, maghanap kayo ng tao na medyo maliit sa inyo, kakausapin nyo, excuse me kapatid, may sasabihin ako sa kabayan. Siyempre, out of respect, sasabihin, ano po yun? Sasabihin mo, mula puyo hanggang talampakan, walang mabuting nananahan sa iyo. Ano sa palagay niyong magiging reaction? Ano? Siguro tatakbo kayo nun.
Oh, bakit? Insulto kasi ito ang katotohanan ng salita ng Diyos dahil kontra ito sa ating likas, insulto talaga ito. Mahirap tanggapin ito na ang kasalanan ay nananahan sa akin. Nothing good that dwells in me, sa verse 17. So I find the law that I would do good, but evil is present with me. Pero wag tayong ma-discourage mga kapatid. Bilang mga nananampalataya, magpapasalamat tayo sa Panginoon sa verse 25. I thank God through our Lord Jesus Christ. So kahit sa aking likas na kailanman ay hindi mako-convert either sa aking araw ng kamatayan o hanggang pagdating ni Jesus. Pero yung aking converted mind, kasi sa conversion natin mga kapatid, ang nagbago lang, yung mind natin, change of mind. Yan ang repentance, metanoia, change of mind. Pero yung sinful nature natin, mababago lang ito sa second coming ni Jesus Christ when this mortality will put on immortality and this corruption will put on incorruption. Yan yung sa glorification, kaluwalhatian, second coming ni Jesus Christ. Ano? So, huwag tayong mawala ng pag-asa. Tinutukoy ko lang dito na ang gawain ng laman ay laban lagi sa Diyos at ang ending nito, ang kauuwian ng gawain ng laman ay kamatayan at yan ang ayaw ng Panginoon. Kaya tayo niya ay iniligtas ngayon bilang iglesia na huling iglesia ng kasaysayan ng sanlibutan, meron tayong problema dahil deceived tayo. Yan dapat ang magiging topic natin bukas. Laodicean is deceived. Pero ayon sa pagtakbo ng ating pag-aaral ngayon, titingnan muna natin kung yan ang para bukas o merong iba. Tuloy tayo. Romans chapter 8 verses 6 to 7, yung sinabi ko kanina. Na itong ating likas, ito ay walang kabuluhan sa Panginoon dahil ito ay ayaw magpasakop sa Panginoon. Tingnan nyo, to be carnally minded is death. Yung mga kamundong pag-iisip. But to be spiritual minded is life and peace. Kita mo yung mga nananampalataya kagaya nyo, kung ano man pinagdadaanan nyo sa buhay na hirap. Hindi ko na babanggitin. Alam ko may mga pinagdadaanan tayo lahat. Pero meron tayong kagalakan at kapayapaan kasi itong kapayapaan na ito is not in the absence of trouble. But we have peace because we have the presence of God through the Holy Spirit. Amen? Ngayon, sabi dito, to be carnally minded is death. Bakit? Because carnal mind is enmity. Alitan, may alitan yan. Laban sa Diyos. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Kaya pag mayroong mga Kristiyano na ayaw sa salita, sa kautusan ng Diyos, tinan mo yung prinsipyo ng Diyos, lalo na yung Ten Commandments, the foundation of God's throne, galit na galit siya. Maraming Kristiyano, kahit nga yung mga ibang Adventist na mali yung pagkaunawa ng biyaya na nagliligtas, tatanggalin nila yung kautusan kasi hindi daw nagliligtas eh. Yan ay nature, wag tayong magtataka mga kapatid. Ano? Kasi likas yan na ayaw magpasakop. Gusto lang gumawa ng bagay. Akala niya yung kagagawa niya ay sa ikabubuti niya. Puro lang selfish desire, selfish motive. Puro paakyat ito. Hanggang sa punto na darating na kahit sa kaharap ng Diyos, aabot sa punto na pag nandiyan ka sa harap ko, tatanggalin kita. Diyan umabot ang mga Hudyo kasama ng mga Romano. Yan ang pahayag ng gawain ng laman na si Kristo ay magiging siya lamang ang katwiran na magliligtas at yung pride ng tao na ayaw natin maligtas na mayroong ibang magliligtas sa atin, umabot sa punto na ipinako siya. He was crucified. Ano? Yan. So, yan ang tandaan natin mga kapatid na itong ating laman, hindi talaga ito magpapasakop. Yan ang works of the flesh. Kaya ang sabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, huwag kayong makipaghalubilo doon sa mga walang magagandang resulta ng kadiliman. Have no fellowship with the unfruitful work or fruitless deeds of darkness, but rather reprove them. Sasawayan natin. Sasawayin ng may pagmamahal. Hindi tayo makipag-away, hindi tayo makipag-argue. Sasawayin natin ng
may pagmamahal. We have to tell the truth in love kasi meron tayong liwanag eh. Pag nandyan yung liwanag, magkakaroon lang ng dilim in the absence of light eh. Pero tinan mo yung araw, hindi nawawala yung araw. Pero dahil sa ikot ng mundo, merong gabi, kagaya dyan sa Pilipinas ngayon, sa kabilang dakol ng mundo, kaya gabi dyan madilim, pero hindi nawala yung araw. Nandyan yung araw sa kabila. No? So, dyan lang mangyayari yan. Kung wala tayong banal na espiritu, wala tayong word of God, we reject Jesus Christ, kaya madilim. Doon lang tayo makakabigbigay ng pagsaway na may pagmamahal pag tayo ay nasa liwanag. Pero wag tayo makihalubilo sa kanila. Anong sabi niya dito sa mga taga Thessalonica? Chapter 1 Thessalonians 5:5. Unbelievers, children of darkness. Sabi ni Pablo, kayo ng mga taga Thessalonica, tinanggap nyo ng Panginoon, kayong lahat ay anak ng liwanag at anak ng araw. Hindi tayo anak ng gabi o anak ng kadiliman. Nakita natin mga kapatid, bakit kadiliman? Lahat ng ginagawang kasamaan nasa sikreto. 'Di ba? Yung pagplano ng masama, laging sikreto 'yan. Tapos, pwede nilang gawing bulgar o pwede rin gawing sikreto, kagaya ng nangyari doon sa Mindanao nung isang araw na nabalitaan natin, at least nabalitaan ko lang kahapon, yung pagbobomba. Alam ba ng mga tao na may bomba doon? Wala. So, laging sa dilim ginagawa yan. So, sabi ni Pablo, kayong mga nananampalataya, anak kayo ng liwanag, ayak-alak ka na yung araw, at hindi kayo anak ng gabi, at hindi kayo anak ng kadiliman. Ayan. So, ito, dito nakita natin lahat ng activities na kaugnay sa malamig gawain ng laman. Punta na tayo sa mainit. Ito yung malamig, ano? Punta tayo sa mainit. Ano itong mainit? Master nyo na ito. Hot works. Alam nyo kung anong verse ibibigay ko sa inyo? Galatians chapter 5, 22-23. Ang bunga ng banal na espiritu. Pag sinabing bunga ng banal na espiritu, bunga yan sa buhay ng mga nananampalataya. Ano? Punta kayo mula sa verse 16, 17, tapos 18, 19, 20, 21, yun ang works of the flesh. Kaya sa verse 16 sabi niya, walk in the spirit, lumakad kayo o mamuhay kayo sa espiritu at hindi nyo pagbibigyan ang pita o pagnanasa ng laman. Dito sa verse 22, kinontrast niya, ngunit, kaya nga kasi kayong gawain ng laman, natural yan na gumawa ng makasalanan. Kung gumawa man yan ng mabuti, merong sekreto yan o merong kailangan may reciprocal. Kakamutin ko yung likod mo, kamutin ko yung likod ko, ha? O, ganyan. So, ngunit, ang bunga ng Espiritu, that is the Holy Spirit, is love. Iisa ang bunga ng banal na Espiritu, para siyang saging. Ilan ang bunga ng saging? Isa. Piling ang tawag doon, ano? Piling. Isang bunga, pero isang piling. So, doon sa pag-ibig, doon sa agape ng Diyos, na dala sa atin ng banal na Espiritu, merong kagalakan, merong kapayapaan, merong pagtsatsaga, merong pagiging mahinahon, merong kabutihan, pananampalataya, at yung meekness, hindi ko alam sa Tagalog. Meekness, temperance, such, against such there is no law. Pero hindi ibig sabihin ito na dahil may bunga tayo ng banal na espiritu, hindi kailangan ng, ibig sabihin, ang buhay natin ngayon ay nakalinyada, nakaharmonize doon sa kaharian ng Diyos. Ano? So hindi na tayo in the letter of the law, but in the spirit of the law, because the fruit of the spirit is love. Dito sa pag-ibig nito, ito yung apoy ng banal na espiritu na tuloy-tuloy. Sa isang Kristiyano, kung nagmahal tayo, naglingkod tayo sa Panginoon bilang pagpapahalaga ng kanyang biyaya na nagligtas sa atin, tuloy-tuloy ang ating gawain. Kahit walang mag-congratulate sa atin na magaling tayo kumanta, magaling tayo mag-sermon, masipag tayo mag-Bible study, maglinis ng kapilya, magdalaw sa mga sakit at nagdadalaw sa mga kapatiran, wala man lang bumabati, tuloy-tuloy kasi ang concern natin is not tapping, oh, ang galing mo, Brother Epi. Tukso nga yan eh. So we are constrained only by the agape love of Christ. Yun lang ang
Real motivation na merong apoy. Kaya sabi sa kanta, set on fire. That's my desire. Set my heart on fire. That they may see Christ in me. Hindi na tayo. Kasi pag hintayin pa natin, kinongratulate natin, doon mo malalaman na pag nabigo tayo, may gumawa tayo na mabuti tapos walang bumati, doon mo malalaman na yung gawain yon ay gawain ng laman. Mamaya makikita natin bakit nangyayari yon. Ano? So yan yung bunga ng banal na espiritu. Balik tayo sa mga taga-Thessalonica. 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. Works of faith, labor of love. Si Pablo mismo, inaalala niya, hindi kontra si Pablo, hindi kontra ang Bible, hindi kontra si Kristo sa mga mabubuting gawa. Pero ang driving force, ang dinamo niyan, ang dynamics, ang source, ay ang pag-ibig ni Lord. Sabi niya, inaalala ko na walang patid. Grabe, ano? Lagi niyang inaalala. Tayo, inaalala natin yung mga kamalian ng ating mga kapatid, ng ating mga sa pamilya, mga kung sino. Lagi, para tayong mga bangko ng kasamaan na, naku, ito, yan. Pero sabi ni Pablo, walang patid ang aking pag-aalala sa inyong mga gawain ng pananampalataya at paggawa ng pag-ibig. Diba, no? Remembering without ceasing your works of faith, labor of love, the patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. Kita nyo na? Bakit? Remember, yung pag-aalala tuloy-tuloy. Anong tuloy-tuloy na inaalala? Yung mga mabubuting gawa. Yung gawa ng pananampalataya, gawa ng pag-ibig. Sa verse 10 ng Ephesians chapter 2. Diba? Verse 8 and 9. For by grace you are saved through faith. It is not of works, lest any man should boast. It is the gift of God. Pagdating dito sa verse 10, for we are His workmanship, masterpiece ng Panginoon. Ginawa tayo doon kay Kristo para o tungo doon sa mabubuting gawa na ito ay itinalaga ng Diyos noon pa man upang sa pagdating ng panahon, tayo ay nabuhay ngayon, natanggap natin yung mensahe ng biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin, doon tayo mamumuhay. Anong klaseng pamumuhay? Mabubuting gawa. So let your light so shine before men so that God will save you? Hindi. That they may see your good works and glorify not yourself, not your church, not your family, but your Father in heaven. Yan ang purpose ng good works. Pero pag inabsorb ang congratulations, ang pagbabati sa sarili, pag inabsorb yan ay gawain ng laman. Polluted with self. Kaya ingatan natin. Si James ba kumukontra sa turo ni Pablo? Hindi. Yung sinasabi niya na ipakita mo ang inyong pananampalataya at ipapakita ko ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking gawa. Maliwanag ang Bible that faith always produces the works of faith. Because faith without work is dead. So works without faith is dead. Pareho lang yan. Baliktaran, ano? Sabi-sabihan natin. Yan. Kaya maliwanag si James, tinutukoy niya yung si Abraham. Tandaan natin mga kapatid. Si Abraham meron siyang pananampalataya pero hindi na ihayag agad. Naihayag yan about 30 or 35 years bago pa siya. Kasi nung sinabi ng Panginoon na magiging tatay ka ng maraming bansa, bibigyan kita ng anak, maraming anak. Nung hiningi ng Panginoon si Isaac, doon pa lang nagbunga ang kanyang pananampalataya. So hindi yung mga tumanggap na baptized, hahanapan kaagad natin mga kapatid. We have to nurture them para pag lumago na sila tumibay sa pananampalataya, namumunga na ngayon ang kanilang pananampalataya. Talagang ang pananampalataya dapat namumunga ng mabuting gawa pero hindi agad-agad. Kasi wala namang magsasaka na nagtanim ng saging, 2 linggo nag-ani na kaagad. Tayo, magagaling tayo dyan. Ngayon nga, hindi ko alam kung meron tayong mga crusade or Bible seminar na 2 linggo. Noong una, mga buwan-buwan. Ngayon, paatras na ng paatras eh. Talagang nasa malapit na tayo ng second coming. The love of many shall cold wax. Kasi sabihin natin, wala kasing time, mga busy yung tao.
I-prepare natin yung tao for eternity. Pag in-entertain natin yung business ng mga tao dito sa sanlibutan, it will come to an end. Because the works of this flesh, the work of this world, will come to an end, and that is death. So by the grace of God, mga kapatid, i-revive natin. Kung tayo kasi mga bunga na tayo ng hard work ng ating mga ninuno noon, talagang Bible study, mga workers, mga layman, mga pastors, ay grabe. Anyway, so yan ang sinasabi ni James. Punta naman natin itong Galatians chapter 5 verse 6. For in Jesus Christ, hindi issue kung anong nationality natin o kung tuli o hindi. Neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but ang pananampalataya na gumagawa na driven, motivated, constrained by the love of Christ. Iisa lang yan talaga, mga kapatid. Iisa lang ang dapat isipin natin. Itong ginagawa ko sa paglilingkod sa Panginoon, paggawa sa iglesia, pakikipagbahagi ng pag-share ng gospel o kung ano mga ministry na meron tayo. Am I looking for something in return? Pag yan ang ginagawa natin, mga kapatid, alam natin na sa laman yan. Pero pag hindi natin naiisip na sinabi, oh, ito yung ginawa mo ito sa akin, na inimbita mo ako noon, hindi mo maalala yan because the Holy Spirit is using you. Okay. So ngayon, dyan ang mga sa Bible. Punta naman natin yung lingkod ng Panginoon. No? Spiritual vitamins muna tayo ngayon. Testimonies to Ministers, page 91, paragraph 2. The Lord in His great mercy sent a most precious message, that is justification by faith. Most precious message to His people. This message was to bring more prominently before the world the uplifted Savior. Ito yung Christ and Him crucified na message. The sacrifice for the sin of the whole world. It presented justification through faith in surety. It invited the people to receive the righteousness of Christ, na ang bunga nito, ang resulta nito, which is manifest in obedience to how many commandments of God? To all the commandments of God. Huwag tayo matakot ituro yung 10 commandments kasi talagang i-revive ng Panginoon yan. Huwag lang natin sabihin na pag iningatan ito o sundin ito ay ikaliligtas. Doon tayo bumabagsak. Ito ay bunga, pagpapahayag na tayo ay tumanggap sa katwiran ng Panginoon Hesus na yun lamang ang pundasyon ng ating kaligtasan. Balikan natin, tingnan natin yung sinasabi ni Pablo sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Kung paano na ito na natanggap ng mga Hintil yung katwiran na ito, no? So works of faith, faith on fire. Romans chapter 9, 30 to 31. What shall we say then? Yung mga Hintil na hindi man lang sila nag-exert ng effort para magkaroon ng katwiran ay kanilang natanggap. Bakit? Paano nila natanggap? Tinanggap nila sa magitan ng pananampalataya. Ngunit ang bayan mismo ng Panginoon ay gumagawa ng kabutihan para sa katwiran, hindi nila natanggap. Yun ang desire nila, yun ang goal nila. Bakit? Ano nangyari? Bakit hindi nila natanggap yon? Why not? Because they pursue it not by faith, but as if were by works. Kasi gusto nga natin maligtas ng kahit wala si Kristo. Kaya si Kristo ay naging stumbling block. So they stumbled over the stumbling stone. Alam natin na si Jesus yan. As it is written, see, I lay in Zion, that is the place of God, a stone that causes people to stumble, and a rock that make them fall. And the one who believes in Him will never be put to shame. So doon sa ayaw tumanggap, babagsak at matitisod. Pero doon sa tumanggap sa Panginoon, na sumampalataya, ay hindi mapapahaya. Tingnan natin anong sabi ng Panginoon dito. Kung nag-harmonize si Pablo, tsaka ang ating Panginoong Jesus. No? Luke chapter 20, 17 to 18. And he beheld them and said, sabi ng Panginoon, what is then that is written, the stone which the builders rejected? Ito mga builders dito, ito yung pinagkatiwalaan ng Panginoon na magdala ng mensahe sa batong ito.
Pero itong mga manggagawa ng Panginoon, sila mismo yung nag-reject sa Tagalog. Kayo na lang bahala mag-translate yan, ano? Kasi nawalan ako ng word. They're the one who rejected. The same is become the head of the cornerstone. Si Jesus yan. Sila yung pinagkatuwaan ng Jesus. Sila mismo ang nag-reject kay Jesus. Nagtakwil. Yan, nagtakwil kay Jesus. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, whosoever shall fall upon that stone shall be broken. As sino mang mahulog dito sa batong ito, siya ay mababasag. Ngunit, kung siya ay mabagsakan o mahulugan ng batong ito, siya ay mapopulverize. So saan ang pipiliin natin mga kapatid? Yung tayo ang nahulog at nabasag tayo o tayo yung hinulugan ng bato at basag tayo? Kasi pareho babasagin eh. Kaya lang yung isang pagkabasag hanggang basag lang. Yung kabila pulverize talaga. Saan tayo dito mga kapatid? Mabuti na lang na mabasag. We must be broken by the love of Christ through the Holy Spirit and the gospel message. Para pag nabasag tayo dyan, patay tayo sa sarili at meron tayong bagong buhay kay Kristo. Pero doon sa pagbinagsakan tayo ng bato, yun ang judgment because we willfully and deliberately rejected the gospel, the righteousness of Jesus Christ. Example nito mga kapatid. Alam niyo na itong mga istorya na to. Si Pablo, bago siya na-convert, di ba si Saul siya, Pariseo siya, sabi niya, kung meron kayong pwedeng maipagmayabang, meron akong mas maipagmayabang. Ako ay Hebrew ng mga Hebrew, tinuli sa ikawalong araw, at tribo ako ni Benjamin. Si Benjamin, dyan galing yung first king of Israel, si Saul, kaya yung pangalan niya Saul. Pagdating sa kautusan, wala akong dungis, wala akong kasalanan. Pero itinuring ko itong lahat na basura nung nakilala niya na. So noong panahon, nung hindi pa siya converted, nandito na tayo ngayon mga kapatid, ano? Nandito na tayo sa lukewarm. Ano itong lukewarm? Itong lukewarm na gawain ay gawain ng laman sa mga relihiyon na hindi sangayon sa Espiritu. Yun ang na-experience ni Pablo noon bago conversion. Gumagawa na siya ng mabuti. Pero hindi sangayon sa kalooban ng Panginoon. Isa pang example, Luke chapter 18. Yung binigay ni Lord na parable ng Pariseo at ng tax collector na nagpe-pray. Yung Pariseo, nagpe-pray siya sa Panginoon at sabi niya sa kanyang sarili. Basahin niyo uli. And he said unto himself, Lord. So kinakausap niya si Lord sa prayer, pero ang ina-address niya ng prayer niya, yung sarili niya, self-congratulatory. Di ba? Hindi ako kagaya nito. Pero mabuting ginagawa niya kasi nagpe-pray siya, nandun siya sa loob ng simbahan. Matthew chapter 19, isa sa mga rich young ruler, sabi niya, ano ang gagawin ko para ako ay makamana ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoon, ito ang gagawin mo. Ano sabi niya? Ginawa ko na yung lahat, ano pa bang kulang ko? So yung utos ng Panginoon, ginawa niya na. Pero bakit hindi pa siya pwedeng mailigtas? Kasi wala si Jesus doon sa gawain yun. Nakita natin mga kapatid, ito yung lukewarm. Gawain ng mabuti, religious program na hiwalay sa Diyos. Nakuha natin mga kapatid. Example ng religious program na wala sa Diyos, kung paano tayo pinapainom ng spiritual Babylon. Renewal of marriage vow. Huwag kayong sasali-sali dyan mga kapatid. Kasi pag nagpakasal tayo, till death do us part. Whatsoever God has put together, let no man put asunder. Tapos, renewal of vows. Papakasal ka, mag-program tayo. Saan galing yan? Yan itanong natin mga kapatid. Tingnan mo yung Galatians 2:16. Knowing that the man is not justified. 3 beses. Tingnan nyo yung pula mga kapatid. Ano? Alam natin na ang tao ay hindi inaring ganap sa pamamagitan ng paggawa ng kautusan. Liwanagin natin ito mga kapatid. Ang kautusan, hindi yun ang problema. Kung hindi, paano gamitin ng tao para sa kanyang sariling kaligtasan? So liniwanag ni Pablo kasi biktima yung Galatians eh.
na hindi sapat yung biyaya ni Lord. Kailangan gumawa ka. Sabi niya, man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus. Pananampalataya ni, hindi kay. Pagdating dito, ito yung ating tugon. Even we have believed in, walang credit yan ng pagligtas, yan ay ating tugon lamang sa pananampalataya ni Kristo. Para ano? That we might be justified by the faith of Christ. Ang nag-aring ganap sa atin ang pananampalataya ni Kristo at hindi ang gawain ng sa kautusan. Bakit? Sapagkat ang gawain ng kautusan, walang sinumang tao, walang sinumang laman na i-aaring ganap. 3 beses, ano? So yan yung works, lukewarm works. Punta natin, Galatians 3:10. For as many as the works of the law are under the curse of the law. Bakit? Sinunod mo yung kautusan tapos susumpain ka? May problema kasi. Ano bang problema? It is written, cursed, sinusumpa ang sinuman, ang lahat o sinuman na hindi magpatuloy. Ang problema ng ating likas ng makasalanan, hindi kayang magpatuloy, mga kapatid. Kagaya niyan, New Year's resolution, sisimba na ako na maaga sa Sabbath School. Mag-aaral na talaga ako ng Sabbath School kasi kung minsan naiinis ako sa Sabbath School teacher, tinatanong ako, hindi ko alam, kaya hindi na lang ako sisimba na maaga. Pero ngayon, papromise na talaga ako, magdidila-dilaan pa yung kamay, fix pa, talagang sisimba na talaga ako. Hindi kakayanin ng laman. Kasi, naalala niyo si Pablo, si Pedro. Yan, mapupuntahan natin yan mamaya. Pero ang point dito, kaya merong sumpa kasi hindi kaya ng laman gawin. So anong ginawa ng Diyos? Hinatulan ang kasalanan sa laman upang ang katwiran ng kautusan ay matupad sa atin na lumalakad sa espiritu at hindi sa laman. Romans chapter 8 verses 3 and 4. Pero itong point natin dito, kaya pala may sumpa, hindi dahil sunod tayo, kundi hindi natin kayang ipagpatuloy. Kaya sabi ng Little Horn, hindi nyo kayang ipagpatuloy kahit yung pag-asawa nyo, mag-renew kayo. Isang business na naman yan nila. Na pumasok tayo. So meaning, punta tayo ng Bible Commentary, Volume 7, page 962. Your self-righteousness is nauseating. Ito yung nakakasuka. Ito yung ginagawa nating nagkakasakit si Kristo. Self-righteousness is nauseating to the Lord Jesus Christ. These words apply to the churches and to many of those in positions of trust in the work of God. Tindi, no? Isa pa. Dito naman tayo. Ito yung works of the law. Nung panahon, wala silang tinatawag na legalist. Ngayon lang natin yung mga theological terminology natin. Ito yung mga legalista. Nung panahon, wala silang word na legalism. Yan tinatawag na works of the law. Gagawa sila, susunod, tutupad ng kautusan, para kahit wala ng Diyos, kailangan iligtas sila. Parang utang na loob ng Diyos ang pagsunod ng utos. Sabi dito, self-righteousness is not the wedding garment. A failure to follow a clear light of truth is our fearful danger. The message to Laodicean church reveals our condition as a people. Kita nyo? So self-righteousness itong works of the law. Ano yung problema ng self-righteousness? Mamaya makikita natin. Isa pa, selected messages. There are those who profess to serve God while they rely upon their own efforts to obey the law. Di ba ganyan ang attitude ng mga Pariseo nila sa all noon? At ganun din pag hindi natin alam yung pure, unadulterated, non-commercialized gospel, yung hindi fear factor, yung kailangan mo magganito, kundi susunugin ka ng Diyos. Puro fear factor, so susunod na lang yung tao kasi sino ba naman ang gustong barbecuehin sa everlasting fire? So dito natin makita na hindi tanggap sa Panginoon yung ating gawain na hiwalay sa Kanya. So na-establish na natin yan. Nandito yung works of faith, works of the law, and works of the flesh. Works of the flesh, ito yung called works. Works of the flesh, ito yung on fire.
Works of the law, tingnan natin. Kasi sabi ni Jesus, mas gusto ko na either malamig kayo o mainit. Gusto ba ni Jesus malamig o mainit? Tingnan natin yung Matthew 12:41. Sabi niya, sa araw ng paghukom, tatayo ang mga taga Nineveh at sasaksi laban sa lahing ito. Anong lahi? Yung generation na pinagkatiwalaan ni Lord, sila ngayon ang kumakalaban sa Panginoon. Bakit daw? Sapagkat nagsisi sila matapos pangaralan ni Jonas. Ngunit higit pa kay Jonas ang naririto. Ibig sabihin, si Jonas nangaral, nagsisi yung mga taga Nineveh. Pero ngayon, mas higit pa kay Jonah. Dapat kayo magsisi ng sa inyong gawain. Nakuha natin mga kapatid. So ngayon, ang magiging tanong na pangalawa natin, saang guilty yung taga Nineveh? Works of the law or works of the flesh? Siyempre, works of the flesh. Nung narinig nila ang message ni Jonah, nagrepent sila. Ayan. Kaya magiging tanong sa atin, yung pag-ingat ba, pangingili ng Sabat, tamang araw, pinopromote natin, tinuturo natin yung Ten Commandments, is this work of the law or works of faith? Liliwanagin natin yan mamaya mga kapatid. Basta ito yung issue. Isa-isahin natin, works of faith, works of the flesh, nandiyan yung mga verses, pakicheck nyo lang, binanggit na natin yan kanina. Ang ibig sabihin yan, natural work ng laman. Self-doing sin and enjoying it. Ayaw lang natin mahuli at maparusahan. So Romans chapter 8 verse 8, Galatians 6:8, natural lang ito. Pag gumawa tayo ng kasalanan, natural yan. Ang ending niya kamatayan, kaya called works. Itong works of faith, bunga ito ng pag-ibig ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan, dala sa atin ng banal na Espiritu. Works of faith is generated by the righteousness of Christ, reproduced by the Holy Spirit, fruit of the Holy Spirit. Kaya John 15:4-8, you will do work more than I do. So, natural to the Spirit. Pag believers tayo, we grow, we are mature in the Spirit, normal na yan na naglilingkod tayo sa Panginoon. Na kahit walang mag-congratulate o mahilig tayo magbigay-bigay ng mga award. Si Jesus lang ang magbibigay sa atin ng award. Pero yung award na ibibigay natin ni Jesus sa atin, award niya, my reward is with me and I will give it to you. Siya lang ang may reward kasi siya yung champion of love. Siya lang yung may perfect righteousness. At yung perfect righteousness niya, yun lang ang pwede magligtas sa atin. So ngayon, bago tayo magtapos, dito sa gitna, ito yung lukewarm. Works of the law. Kita nyo? Works of the flesh, works of faith, lukewarm, works of the law. Bakit? Ano tong works of the law? Itong makasalanan na laman natin, na likas natin, kinokopya natin ang pagiging matuwid ni Kristo at gusto nating iligtas kahit wala ng katuwiran ni Kristo. Nakuha natin mga kapatid? Self-copying Christ's righteousness by self-performance, self-effort, self-righteousness. So ang tawag ng Panginoon dyan, hypocrisy. Kasi nabubuhay tayo ng matuwid na hindi naman tayo matuwid. Ang pwede lang magbigay sa atin ng matuwid na buhay ay ang Panginoong Hesus, dala sa atin ng banal na Espiritu through the gospel message, justification by faith, righteousness of Christ. Nakuha natin mga kapatid? Ayan. So, yung sinabi ko kanina. So, pag-aaralan natin itong tapos na tayo. Yung works of the law, gawain ng laman, kinokopya si Kristo. Works of the law is hypocrisy. Matthew chapter 23 verses 1 and 2, 5, 27 and 28. I-check nyo yun sa Bible nyo mga kapatid. No? Pangalawa, works of the law is unbelief. John 3:6. Sinabi ni Lord, he that is born of the flesh is flesh. Parang nahirapan si Nicodemus doon. John chapter 15 verse 5, sabi niya, without me you can do nothing. Pero anong sabi natin? I can do something. Di ba?
Sabi ni Jesus, bago magtilao kang manok, ng 3 beses, itatakwil nyo na ako. Sabi ni Pedro, ops, hindi pwede mangyari yan. Abutin tayo ng kamatayan, hanggang sa kamatayan, hindi kita itatakwil. At ganun din ang sinabi niya. So, unbelief, kung anong evaluation ng true witness, ayaw nating paniwalaan. Kagaya niyan, yung hot, cold, warm. Anong nasa isip natin? Tubig. Ewan ko lang kung napag-aralan na natin na ito palang temperature na to, temperature ng ating gawain, ano ang source ng ating gawain. So itong lukewarm, gawain ng laman, kinokopya ang gawain ng banal na espiritu. Kaya nagbabait-baitan, kaya hipokrito. Pag walang bumati, pag walang mag-congratulate, magtatampo. Ayan. Pangatlo, works of the law contradicts agape. Kumokontra yan sa likas ng Diyos. No? 1 Corinthians 13:5 and Matthew 19:27, John 13:6-9. Mapupuntahan natin yan mamaya. Pangapat, works of the law denies Christ's righteousness. Ito yung pinakamatindi. Kasi kaya ko namang gawin ang kautusan, bakit kailangan ko pa ang katwiran ni Kristo? Okay? So umpisa natin yung 1, hypocrisy. Pag itong laman natin ay dahil ito ay 100% na makasalanan, as gustong gumawa ng mabuti para sa Panginoon para mailigtas, tries to imitate God, God's righteousness, ang tawag ng Bible nito ay hypocrisy. Kagaya ng Romans chapter 7 verse 18. For I know that is in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. Gusto kong gumawa ng mabuti, but how to perform it, I cannot do it. So hindi talaga kaya ng laman kahit anong gawin. Ngayon, pag magbait-baitan ako, ayun na, aandar na yung pagiging palabas ko sa mga tao na mabuti ako. Yan. Galatians 6:12. As many as desire to make fair show. Nagbibigay sila ng mga Bible study, nagtuturo. No, sumali kami dito sa amin kasi ayaw lang nila madamay sa pag-uusig, suffer persecution for the cross of Christ. Naalala niyo si Peter, sabi, ito kasama ito ng taong ito. Yung dinala na si Jesus sa court, anong sabi niya? Oy, hindi ako. Pero sinusundan niya si Jesus. So ganun, maraming tao, maraming Kristiyano nagpa-participate sa gawain. May program tayo na Total Praise the Lord, Total Membership Involvement. Maganda yan. Pero i-examine natin, bakit ako sumasali? Para gusto ko pumunta ng langit at hirap na ako dito sa mundo o takot ako maimpyerno? Isa lang ang motive natin, mga kapatid. The love of Christ constraineth us, empowers us. No? Matthew 23:1 and 2. Jesus spake to the multitudes and his disciples saying, the scribes and Pharisees sit in Moses' seat. Umupo sa upuan ni Moses. Anong ibig sabihin ng upuan ni Moses? Ito, mga kapatid. Therefore, whatever they tell you, do and comply with all. But do not do as they do. For they say things and do not do them. Verse 5. But all their works they do para makita ng tao. Exhibition, mga kapatid. Parade. They make broad their phylacteries and enlarge border of their garments. Ano yung phylacteries? Yan yung mga binabasa-basa nila para makita sila ng tao na relihiyoso sila. Maka-Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa verse 27, sa aba ninyo mga eskribo at mga pariseo, grabe, no? Hypocrites. Masama pakinggan yung hypocrites, pero ang magaan na tawag niyan, artista. Para kayong mga artista. Ano? Posing. Yung mga artista, gumaganap sila ng papel ng isang tao doon sa istorya, gaganap, pero hindi sila yon. Yun ang sinasabi ni Jesus. For you are like whitewashed tombs na ang loob ay puro bulok na katawan ng patay na tao. Sa labas maganda tingnan. So you too outwardly appear righteous to people, but inwardly you are full of hypocrisy and lawlessness. Lawlessness is iniquity, selfishness. Romans 10:3. For being ignorant of the righteousness of Christ, of the righteousness of God, and going to establish their own righteousness, have not submitted to the righteous. Ayaw talaga magpasakop sa katwiran ng Diyos. So mga kapatid,
Tingnan natin ang lingkod ng Diyos tungkol sa Laodicean message ng kanyang pagsuri sa atin. We may have flattered ourselves, as did Nicodemus, that our life has been upright. Si Nicodemus pumunta kay Jesus Christ para batiin niya si Jesus Christ. Although naniwala na siya, pero lahat tayo biktima niyan. Mula sa disciples, susunod tayo kay Kristo dahil for selfish motive. Pag hindi natin alam, naintindihan yung kanyang unchangeable, self-sacrificing, selfless love. That our moral characters is correct. No? Si Nicodemus, si Ellen White ito, Steps to Christ, page 28, paragraph T. That our life has been upright, that our moral character is correct, and think that we need not humble our hearts before God like the common sinner. But when the light from Christ shines into our souls, we shall see how impure we are. We shall discern the selfishness of motive. Kasi walang nakakakita niyan, tayo lang talaga. Kahit sa sarili natin, hindi makita natin yan. Until the light that shines from Christ, we shall discern, makikita natin selfish motive, the enmity against God that has defiled every act of life. Then we shall know that our own righteousness is indeed totoo na ito ay maruming basahan. At ang dugo ng ating Panginoon Jesus lamang ang makakapaglinis ng karumihan ng ating kasalanan at babaguhin ang ating mga puso kagaya ng kanyang pagbago sa atin. Wow. Praise the Lord. Page 29. One ray of the glory of God. Isang liwanag lang ng kaluwalhatian ng Diyos. One gleam of the purity of Christ, penetrating the soul, makes every spot of defilement painfully distinct. Talagang masasaktan tayo. Si Pablo, I suffer all things. Nung give up niya lahat ng mga righteousness niya. Pero maganda na yon na nasaktan tayo para ikabubuti natin. Dahil yon ang kalooban ni Lord. Yun ang magbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Na kahit nasaktan tayo, na broken tayo, for Him to give us the new life in Jesus Christ. So makes every spot of defilement painfully distinct and lay bare the deformity and defects of human character. It makes apparent the unhallowed desire, the infidelity of the heart, the impurity of the lips. The sinner's act of disloyalty in making void of the law of God are exposed in the sight, and his spirit is stricken and afflicted under the searching influence of the Spirit of God. He loathes himself as he views the pure, spotless character of Christ. Para siyang nagsisisi, para siyang nagre-regret na ganito pala ako. Nung nakita natin yung pure, spotless, iyon ang the goodness of God. Romans chapter 2 verse 4, the goodness of God leads us to repent. So ito yung problema natin, mga kapatid. Nung si Samuel, inutusan ng Diyos, pumunta kay Jesse dahil isa sa mga anak ni Jesse ay gagawin ng Diyos siyang papalit kay Saul, kay Haring Saul. Sabi ni Samuel, ito na siguro. Ano sabi ni Lord? But the Lord said to Samuel, do not look at the appearance or the height of his stature, because I have rejected him. Ito yung principle ng Panginoon. For God does not see as man sees. Kaya iba ang evaluation ng Laodicea, tayo. Iba rin ang evaluation ng true witness. Kaya ginamit ni Jesus siya na true witness. God does not see as man sees. Since man looks at the outward appearance. Yan yung mga hipokrito. Tayo. But the Lord looks at the heart. Ito tayo, Luke 16:15. And he said to them, you are the only you are the ones who justify yourselves in the sight of people. God knows your hearts, because that which is highly esteemed, lahat ng pinupuri, pinupugay ng mga tao, highly esteemed by people, is detestable, abomination, kasuklam-suklam, karimarimarim sa harap ng Diyos. Okay, so number 2, unbelief. Works of the law is unbelief. Unbelief is denying God. Dapat tandaan natin ito, mga kapatid. Dalawa na lang, number 2, 3, and 4. Sabi ng Panginoon, without me, you can do nothing. Sabi natin,
I can do something. Yan. Madali lang ano? Madali lang pag-usapan. Pero napakahalaga pala nito. Sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Pero yung mindset natin, no, I can do something kahit wala si Lord. Yan ang Laodicean mentality. 1 John 1:8, if we say we have no sin, we are deceiving ourselves and the truth is not in us. Pag may magsabi sa inyo na, Brad, 2 linggo na ako hindi nagkasala, itanong nyo sa asawa o itanong nyo sa mother-in-law o sa mga in-laws. Kasi walang ganun. Ang Bible na mismo ang nagsabi, if we say we have no sin, we deceive ourselves. Hindi yung deceive yung neighbor natin or yung in-laws natin or brothers and sisters inside the church. We deceive ourselves and the truth is not in us. Verse 10, if we say we have not sinned, we make God a liar and his word is not in us. So there's no space of convincing ourselves na hindi ako nagkasala. Hindi ko na kailangan si Kristo. Kita nyo? Yan. Number 3, works of the law contradicts agape. Bakit agape? Yan yung nature. Yung 1 Corinthians 13, mga kapatid, description niya ng character ng agape ni Lord. Hindi yan love is patient, love is like this and like that na yun ang gagawin natin. Ginagawa natin good advice yung 1 Corinthians 13. Kaya may 1 Corinthians 13 kasi may issue sa verse 12, chapter 12 and chapter 14. Yung marami mga magagaling yung mga taga-Corinth kasi mga ano sila eh, mga Greeks, mga talented talaga sila eh. Sabi ni Paul, kung gaano ka man ka-talented, magsalita ka o ano man, if you are without agape, you are nothing. Ang ginamit sa King James, charity, kombinasyon yan. Puntahan niyo yung original, yung Greek, agapas. Yung original. So agape does not dishonor others. So tingnan natin ang sarili natin. Pag may nakikita tayo, mas magaling kumanta, kung minsan na-insecure tayo, mas magaling ako dyan. May magaling magsermon mas magaling ako dyan. Siguro offshoot yan kasi iba. Yung mga ganun, it is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. So we have to examine ourselves in the presence of the Holy Spirit. Yung nagkasala sa akin sa loob ng simbahan. Kasi pag foot washing, ang huhugasan mo lang yung kaibigan mo naman eh. Tapos may hingi, yung kaibigan may hingi na patawarin niyo ako kung nagkasala. Doon kayo humingi ng kung sinong nagawa niyo ng kasalanan o sama ng loob. Nung Sabado communion kami at foot washing, may hihingi ng sorry. Wala, hindi naman nag-away. Sabi ko, pag mayroon kayong mga kaaway sa sama ng loob yun, sabihin niyo doon. Huwag dito sa akin kasi wala tayong sama ng loob. Tinan mo ang Panginoon, no? Keeps no record of wrong. Itanong natin dito kay Micah, ang Panginoon. Who is a God like you, who pardons iniquity and pass over the rebellious act of the remnant of his possession? He does not retain his anger forever. Bakit? Because he delights in his agape, in his nature, unchanging love. He will again have compassion on us. He will tread our iniquities underfoot. Aapak-apakan niya lang yung ating mga kasalanan, ating mga kalikuan. You will cast their sins into the depths of the sea. Huwag na nating hanapin. Pag sinabing tinapon niya yung ating kasalanan doon sa dagat, sa ilalim ng dagat, huwag mo nang puntahan. Mahihirapan lang tayo. So, example nitong contradict. Number 3 tayo, tapos number 4, tapos na tayo. Matthew 19:27. Ano yung Matthew 19:27? Sabi ni Jesus sa rich man, mabuti pa yung kamelyo papasok sa mata ng karayom kaysa mayaman papasok ng... Alam nyo na yung rest of the story. Sabi ni Lord, with God, kasi sabi nila, sino maliligtas kung ganoon? Sabi nga, with God, nothing is impossible. With man is impossible. Ano alam mo sabi ni Pedro, Matthew 19:27? O kami, iniwan namin ang lahat. Pamilya namin, ang aming mga bangka sa pangingisda, iniwan namin. Ano naman ang meron kami? So ganun din ang nangyari na naman dito sa John 13:6-9. Sabi ni Jesus, huhugasan ko yung paa mo, Pedro. Sabi ni Pedro, wag mong gagawin yan. Tindihan, no, Lord, you are not going to wash my feet. Sabi ni Lord, hindi mo alam ang sinasabi mo. Pero pagdating ng panahon, maalala mo. Sabi ni Pedro, no, you shall never wash my feet.
Sabi ni Jesus, maliban na hugasan ko yung mga paa, wala kang bahagi sa akin. Nung narinig ni Pedro yun, ha? Ganun ba? O, wag lang yung paa ang hugasan ko. Pati yung aking kamay at yung aking ulo, paliguan mo na lang ako. Ganon yung nature natin. Hanggang hindi natin naintindihan, meron tayo talagang sariling evaluation. Panghuli mga kapatid, works of the law denies Christ's righteousness. Galatians 5:4. Christ became of no effect unto you sa inyong mga gumagawa na gustong maligtas sa pamamagitan ng gawa ng kautusan. You're fallen from grace. For we through the Holy Spirit wait for the hope of righteousness by faith. Kita nyo? Yung teaching ng righteousness by faith, the everlasting gospel, nandito yung term mismo na righteousness by faith. So ngayon, ang last part ng ating babasahin ngayon, dito tayo sa lingkod ng Panginoon. No? Faith that works. Ellen White, page 20. Should faith plus works purchase the gift of salvation for anyone? Kung ang pananampalataya dagdagan ng gawain, ng mabubuting gawa, works, purchase, ito ang parang bayad o binili yung kaligtasan na sino man. Ngayon, ang ating manlalalang, the Creator is under obligation to the creature. Parang siya na ngayon ang may utang na loob. Here is an opportunity for falsehood to be accepted as truth. Nakita niyo? Ito yung daan na pumasok yung kamalian na tinanggap na parang totoo. Ang bigat nito mga kapatid. To those who are indifferent at this time, yan yung 1888 General Conference sa Minneapolis. Yan yung presentation ng righteousness by faith. Sabi ni Ellen White, nakasulat ito sa Testimonies, Volume 6, page 408. To those who are indifferent in this time, Christ warned us, because thou art lukewarm, neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Yun yung buto ng grapes na ginaganyan. Yan yung symbol ng rejection. The figure of spewing out of his mouth means he cannot offer you up your prayers or your expression of love to God. Mabigat ito mga kapatid. He cannot endorse your teaching of his word or your spiritual works in any wise. He cannot present your religious exercises with the request that grace be given to you. Kung meron palang indifferent, merong unbelief, merong rejection sa still small voice of the Holy Spirit, I will spew you out of my mouth. Ito palang ibig sabihin nito. He cannot offer you up prayers. Picturean nyo mga kapatid, ipag-pray natin ito. So ngayon, yung deceiver, si Satan, yung kalaban natin, ito talagang target niya. Sabi niya, Satan is seeking with all his ability to corrupt mind and hearts. And how successful he is in leading men and women to depart from the simplicity of the gospel of Christ. Ministers and church members are in danger of allowing self to take the throne. Gusto natin umupo sa throne, di ba sabi ni Pedro, ano naman ang meron kami? Iniwan na namin lahat. So self always wants to take over, to take control, kahit nasa trono ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, gusto kong ipaabot, pag-aralan nyo rin, hindi ko alam kung tanggap natin ito, pero sang-ayon sa evaluation ng ating Panginoon, yung ating paggaya-gaya ng pagsunod ng kautusan ng Diyos na hiwalay sa totoong mensahe ng katwiran ng Panginoon. We are guilty of 4 things. We are guilty that we are hypocrite. We are guilty of unbelief. We are guilty of devoiding the love of Christ that saved us. And we are guilty of denying Christ our righteousness. Kaya habang rini-review ko ito magdamag mga kapatid, in-impress ako ni Lord, nasa halip na Laodicean is deceived ang topic natin bukas, magiging Laodicean must repent. So ito muna yung ating topic bukas mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon, and I hope na maging sensitive tayo sa still small voice ng banal na Espiritu. Medyo napahaba ang aking presentation, pero I hope
magbigay ng benefit ito because we are not doing this as a program, mga kapatid. We are doing this as getting together, knowing Christ, and heeding, tatanggapin natin ang kanyang mga instructions for our benefit as Christ ambassadors, the last generation of Christians that will warn the world that this world will come to an end and we will be with Jesus Christ for eternity. God bless us all. Magandang gabi sa inyong lahat. I love you all in the name of the Lord. Itong inyong lingkod, Kuya Epi Villaruel.